May mga ganyan pala dito sa Boracay. So, tignan nyo, medyo may tubig dito sa baba. Kasi usually ganyan naman talaga yung mangrove. Yun nga lang for me, parang ang layo ng location. Like literally, hindi kalmado ang tubig dito. Ayun o, merong sandcastle. Romblon pala yan. Carabao Island. Hello guys! I'm back again with another video at guys, another day, another destination na naman ang ating pupuntahan at ngayon, first time dito sa ating vlog, dito sa YouTube rather, na gagawin ko itong ganitong klaseng tour, okay? So ngayon dito sa Boracay, meron tayong laging sinasabi na island hopping or island hopping tour and kung ano pa mga activities, but meron mga underrated activities na hindi gaano nabibigyan ng pansin before, but ngayon unti-unti na siya lumiliwanag. I mean, unti-unti na nabibigyan ng pansin at ito ang land tour. At dito guys, ngayon, papakita ko sa inyo ang land tour and itong land tour nga pala na to, isa nakipag-negotiate kami sa isang tricycle driver dito, ang pangalan niya Marlon. So yung kanyang contact number is ilalagay ko dito sa screen. If ever kung gusto niyo mag-book, i-book nyo lang siya, 2,000 pesos ang rate niya. So 4 hours daw yun. Then pupuntahan nyo na yung mga destination na ilalagay ko dito sa ibaba, Puka Beach, Keyhole, and kung ano-ano pa man yan, okay? Bulabog Beach. So, lahat ng list, ilalagay ko dito sa ibaba, okay? So, ngayon, let's go. It's already 9 a.m. At 9 a.m. ang usapan namin. Kasi normally, kahit naman 7 a.m., 6 a.m., 8 a.m., or kung ano pa mang oras ang gusto nyo, pwedeng-pwede yan. Kasi, ito naman ay private tour. So, depende sa inyo yan. Kayo ang masusunod dahil private yon, hindi ito joiners, okay? So, again, 2,000 pesos. Yung contact number, ilalagay ko na lang sa video description para maging updated kayo at para kung gusto nyo din siyang i-hire at gusto niyo siyang i-rent, entire tricycle na yun, okay? So, kami, 4 kami, and okay na okay yung price na yun for us. So, iniintay pa namin siyang pick-upin kami dito sa mismong hotel namin. Kasi 2,000 na yun, meron na yung hotel pick-up at hotel drop-off, syempre. So, normally kasi kapag sa mga agency o mga tour package kayo mag-a-avail, is medyo pricey yung ganun. Pero since kami, is minasakyan kaming tricycle at sabi din ng mga locals dito, mas mura daw kapag ka makikipag-negotiate ka sa mga local tricycle driver dito. So, 2,000 yun. And ang advice niya is kapag ka daw kunyari 7, pagka 7 na packs kayo, parang medyo delikado na daw yun. I mean, parang meron kasing destination daw, which is Keyhole ata yun, na papasok daw sa isang subdivision na very strict daw. So, parang need maghiwalay ata, I think, ganon. So, kami, 4 kami, pasok yun sa limit. So, if ever kung 7 kami, baka hatiin kami sa dalawa, ganong level. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo, kung 7 and above kayo na packs, is parang i-divide into 2 yun. Dapat, dalawang tricycle kayo. At since kami is 4 lang, okay lang na isa lang. Ayan. So, nakasakay na tayo ngayon dito sa tricycle. So, ito itsura ng e-trike ni Kuya Marlon. Okay? So, ngayon, ang unang pupuntahan natin is ang mangrove area. Actually, nakapunta na rin ako dito sa mga pinuntahan sa land tour, pero yung family ko kasi hindi pa. First time nila. So, ngayon, tara, puntahan natin ulit. At nung napunta kami doon sa mangrove before, as far as I remember, is parang umuulan. Buti na lang ngayon mainit. Ang init ngayon dito sa Boracay. So, today is March 16, 2024. Actually, hindi ko alam kung kailan ko ito may upload. So, yun. Hi! Hi! Excited ka ba? Yes. Okay, so let's go. Okay guys, hindi na tayo sa ating first stop, ang Lugutan Mangrove Park. And ito yon. Ayan, as you can see, tingnan nyo, papunta tayo dyan sa side na yan. At kapag ka dinire-diretso yan, puro mga mangrove trees ang ating makikita. Diba? Protect Boracay. Preserve the mangroves. Plant a tree today. A project of Tanduay. Roots for Boracay. Ayan. Napakaingay at napakahangin dito ngayon. And medyo may makulay doon. Tignan nyo. Puro mga tubig. Tapos mayroon siyang parang mga palogong ganyan. So, tignan nyo, medyo may tubig dito sa baba. Kasi usually ganyan naman talaga yung mangrove. Kapag pupunta kayo, ayan. Buti nga lang ngayon, medyo may tubig. Hindi low tide na low tide eh. Kasi normally, na nagpunta kami before, low tide na walang katubig-tubig. Dami nga lang lumot, ganun. So yun, nag-picture lang kami dito. Nag-picture lang kaming pamilya dito. Tapos yun, umalis na kami. Kasi doon sa mismong sign na yan, ayan, as you can see, medyo madaming tao, mga nakapila talaga sila. Like, literal na mahaba talaga ang pila. Kaya hindi na kami doon na magpa-pursue doon sa pag-picture doon sa parang may sign na mangrove, na I love mangrove. Kaya alis na kami, pupunta na kami sa next stop. Again, ito po ang makikita niya dito sa mangrove area. Konting lakarin lang naman yung mismong walkway. Hindi siya ganun kahaba tulad ng mga ibang mga mangrove van, ganun. Okay guys, so dito na tayo sa ating next stop, which is dito sa Bulabog Beach. Ito actually yung nasa likod ng Boracay Island na main mismo. So ito yung makikita niya dito. At meron din dito mga hotels dyan sa side na yan if ever kung gusto nyo magpunta dyan. At tignan nyo, napakadami ng mga lumilipad na yun. Actually hindi ko alam, tatanungin ko nga sa security guard, sa guard kung ano yung mga tawag pala dyan is kite surfing. Ayan, sinabi ni Kuya Policeman. Tinanong ko Tignan nyo, napakadami. First time ko makakita na nagaganyan dito. Ganda yo.
Kasi ang lakas ng hangin eh. May mga ganyan pala dito sa Boracay. Wait, zoom ko. Tingnan nyo kung makikita nyo. Nakikita nyo ba? Well, hindi ko na makikita yung mga sagot nyo. Late na. Ayan. Ayan o, tignan nyo. Ngayon pa lang lilipad tong isang kite surfing na to. I mean, kite surfer. Ayun o. Siya yung may hawak, guys. So, ayan. Tignan nyo. Wait, nakikita ba? Ayan o. Ayun na mismo yung kite. Ayun siya. Ayun o. Hinahatak siya. So, sasakay siya dyan. Tignan natin. Wow! Ayun na. Sige. Susundan kita. Tignan natin. Ayun na. Lilipad na. Look. Nililipad na siya. Ayan guys, dito na tayo, naglalakad tayo dito sa side na kabilang side naman ng Bulabog Beach. So meron dito mga trampoline. Tapos isa ko lang sa inyo i-share, meron dito mga watawat ng iba't ibang bansa. Nakikita nyo? So feeling ko ang aking hula dito, siguro itong mga watawat ito yung mga taong nakapunta na dito. What I mean is, kanyari may mga foreigners dito, yung mga nag-i-stay siguro dito, or nag-i-invest, or kung ano pa man, or may association sila. Nakikita ba? Hindi ko makita sa screen. So ayan, merong Philippine map dyan, merong American map, merong Canadian map, merong Singaporean map. Actually, hindi ko alam yung ibang map eh. Sweden ba yun? Ito, ano to? Spain. Tapos Italy ba yun? Saka Germany. Tapos ayan, as you can see, meron dyang kite surfing school, Freestyle Academy. So, dito sa area na yun. Kasi dito nga yung may mga nagka-kite surf tulad ng mga yun na pinakikita ko sa inyo. And dun sa side na yun, meron dyang mga hotels. If ever kapag Bulabog Beach ang target nyo, andyan yung mga hotels na medyo affordable siya compared dun sa mga nasa main beach dito sa Boracay. Wow! Picture! Grabe yung hangin dito sa side dito. Sa kabilang side naman, hindi naman ganito kahangin. Dati nung napunta ako dito, hindi ganito kahangin. Siguro may mga panahon talaga na mahangin dito sa Bulabog Beach. Grabe, super. Parang hindi mo na kailangan mag-ventilador dito ng ilang araw. I mean, ng ilang oras. Talagang hindi ka pagpapawisan, gano'ng level. Ayan, so guys, andito na tayo ngayon sa New Coast area. Papunta tayo dun sa Keyhole, isa yun sa mga destination dito sa ating land tour. And then as you can see, pumasok tayo sa isang subdivision kung tawagin ni Kuya. Dito sa area na to, makikita nyo dito yung Belmont, yung mga condominium na meron dito sa Boracay at napakamahal nun. Dito sa area na to, meron dito mga parang mall, meron dong Grind, meron dong Gongcha, meron ditong ano ba to, sa Kanto Bar and the Restaurant. Ayan yung Savoy Hotel naman. Dito yung Savoy Hotel, at the same time, dito din yung Belmont. Sa area din na to. Medyo malayo siya dun sa mismong main beach at mismong Bulabog Beach. Pero meron sila ditong beach na kung saan papakita ko sa inyo namaya. Ayan, ito yung Belmont Hotel Boracay. Ayan yun. Very plain and simple lang. Yun nga lang for me, parang ang layo ng location niya. So talagang kabihas na, no? Ang layo. Ayan, ito yung itsura ng beach nila dito. Ayan, as you can see, nakikita nyo ba? Medyo malayo na. Kasi papanik na kami dun sa may Keyhole. But yan yung beach dito if ever kapag mag-check-in kayo. Lakas nga lang ng alon, no? Super lakas. Ayan na, ito yung Golf Club House. Meron dito feeling kami golf place area. Okay guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa area ng Boracay New Coast. At dito, makikita natin dito yung Keyhole na sikat sa social media. At napakaganda dito. Actually, second time ko na dito ngayon. Dahil nakapunta na ako dito at ngayon papakita ko sa inyo. Need nyo maglakad hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa yan. Diyos ko! Sorry, excuse me. Na ano ako, pumasok yung sand sa bibig ko. Tapos nagbablog pa ako. Dapat pala hindi kayo nagbablog pagka nandito kayo sa area na to, no? I mean, parang hindi nakabuka yung bibig nyo. Napakaganda. Napakaganda guys, tignan nyo. Wow, di ba? Ang ganda. Medyo madaming tao, pipila pa nga lang dyan. Wow, enjoy na enjoy siya mag-video. Ay, against the light. Hindi ko kayo nakukuhanan. Ayun o, tignan nyo. Ang hangin, super hangin. Like literally, hindi kalmado ang tubig dito. So ito, yung area ng beach dito. Tapos doon naman, ayan, yung tinuturo ko na yan. Diyan naman yung beachfront ng mismong Belmont. So guys, ayun, nandito na tayo ngayon sa area ng Keyhole. Pero meron ditong warning na may falling rocks daw. At sinara din mismong Keyhole area. At ngayon, ang nangyayari is dito lang yung mga tao. Meron ditong parang harang. Dahil ayan as you can see, meron mga nahuhulog doon na sand. I mean, na mga rocks at stone. May mga nahuhulog kaya hindi pwedeng lumapit. Normally, lumalapit dyan eh. Dyan ako lumapit before. So, umalis na ako sa side na yon. Kasi baka mamaya may mahulog dito. Mawag ka dyan. May falling rocks nakalagay. Baka may biglang mahulog. Ayan, napakadaming turista. Ito yung mismong background. Diba? Wow! Napakaganda guys dito. Like, literally, malamig, mahangin, at ayan diba? Keyhole! So, ayan, nandito ako ngayon sa area ng dingding na to na bawal nga dito magpunta dahil nga may mga nahuhulog. Kaya lang,
Alam niyo yun, sayang naman yung punta namin dito. Isa kasi sa mga pinaka-best na decision kaya namin ginawa to dahil nga dito sa Keyhole. But unfortunately, napakahangin. At dito kasi sa area na to, parang kaside dito kasi yung Bulabog. So, mahangin talaga. So, ang daming tao, guys. So, hangin-hangin na yung mga makasama ko, yung mga magulang ko. Tapos yung ate ko. So, diretso na tayo. Bumalik na tayo dun sa mismong area kung saan tayo dinap off ng trike. So guys, nandito na kami ngayon sa Puka Beach area. Binaba na kami dito sa road dito. At ngayon meron akong nakita dito ng mango shake. Madaming mga shake pwede. May banana, may watermelon, may avocado. So 150 pesos dito. Ayan. 150 yan. Bili tayo. Kasi nagkikrave ako ngayon sa mango shake. Shake guys, fresh. Okay, we're finally here sa Puka Beach, Boracay. Yan, ito yung entrance kapag land tour ang inyong ginawa. Puka Beach, Boracay. Ayun o, merong sand castle. Kuya, magkano? Tip lang siya, ma'am. Tip. Ay, sir. Tip lang. From the heart. Tip lang pala guys. Heart. Ayun guys, sa may sand castle, isang presyo lang ay free. Tip lang ang kailangan. Okay? If ever, kapag nagandahan nyo yung picture, mas malaking tip, mas maganda. Diba? Ayun guys, ito yung mga makikita nyo dito sa Puka Beach area. If ever, again, pagka nag-land tour kayo, yan, so lalakarin natin yan. Okay guys, andito ako ngayon sa Puka Beach at ngayon, papabraid ako. Ate, ano name mo? Ate Bing. Ayan, Ate Bing. So, yung braid, magkano yung rate? Yung original rate? Ang original rate namin is 200 without color. Ayan, 200 without color. So, if If you ever... want a color, you need to add 50 pesos Ayan. per line. Oo, kaya siya hanapin nyo dito sa Puka Beach. May number ba kayo? Meron Ano yung number niya mention nyo ate? ay 0951-424-2885. O, diba? Ayan, if ever, i-contact nyo siya kapag nasa Puka Beach kayo. Tapos sabihin nyo ay napanood nyo yung vlog ko para magawa nyo yung braid na gagawin sa akin sa inyo. Pagka babae, magkano ate? Mas medyo ano lang yung babae. Mas mura? Oo, kasi pag lalaki, pag maiksi ang buhok, mahirap gawin. Pagka babae, magkano ate? Ganun din, ang apat na lines ay 200 sa tarif namin. Ayan, tignan nyo. Around 10 to 20 minutes na ata na nagbe-braid. Mga 10 minutes na ate o 20? Ayan, mga 10 minutes na nagbe-braid. Mahirap kasi gawin ang sa lalaki. Mahirap daw kasing gawin yung braid. Pagbe-braid kapag maikli yung buhok, so medyo matagal. Mas mura pa kapag sa babae kasi makahaba yung buhok. At least habang nagpapabraid ako, ito yung view ko. Puka Beach. Ayan. Ayan guys, so tignan niya may isla doon. Tapos tinanong ko kay ate kung ano ba yung isla na yon. Romblon pala yan. Carabao Island. Takop ng Romblon. Diba? May natutunan tayo. Habang nagpapabraid tayo, at least may new knowledge. Ayan, tignan nyo, kawan. Meron tali dito, tapos may tali dito. So, diba? Okay naman, at least na-experience ko ulit ang braid dito sa Boracay. Ayan, palabas na tayo dito sa Puka Beach area. At ngayon, pabalik na tayo sa tricycle at pupunta naman tayo sa Diniwid Beach. Or yun yung last sa itinerary natin para dito sa land tour. Actually, parang feeling ko medyo mabilis nga itong ginawa namin. Kasi normally 4 hours dapat. Wala pa atang 3 hours. And napakatirik na ng araw, kaya parang gusto na rin namin tapusin. Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating final stop o final itinerary dito sa land tour. Ayan, ang Diniwid Beach. Ayan, as you can see, ito yung makikita nyo dito. Very lesser yung crowd dito. Ayan, ito yung itsura dito. Medyo tahimik lang guys. Diba? You know, dito sa Dini Beach area, dito yung Dini Beach Bar and Restaurant, o diba? Actually, isa yun sa pinakamagandang resto na mayroon dito sa Dini Beach. Napakainit dito ngayon. Grabe, sulig-tusog na ako guys. Tahimik lang dito. Ngayon pupunta natin mamaya yung hidden spot dito sa Dini Beach. So guys, ayan yung Dini Beach area. Diyan pwede kayo magpunta yan. Lakarin nyo lang yan. Lakarin nyo lang to from here going there. Doon sa tinuturo ko na yan. Diyan, if ever kung hindi nyo alam, ito yan oh. Ito, yung mga view na yan, yung mga hidden view dito sa Boracay. Dito nyo lang makukuha. Kaya lang kasi guys, super init na talaga. Like, iba yung init ngayon. Dahil hindi ko na kaya. Hindi na namin kaya. Nandito na kami. Wow, init ka na? It's very hot. It's very hot na daw. Kasi napakainit ng lahat ng pinuntahan namin. Pinuntahan namin yung New Coast, pinuntahan namin yung Puka Beach. Tapos ang dami pa namin mga iba't ibang pinuntahan. Bulabog.
Tapos ngayon dito tirik na yung araw, so hindi na namin pupuntahan. If ever kapag magla-land tour kayo, yung contact number naman ng aming driver is ilalagay ko naman sa description, tapos pwede nyo puntahan dyan. Pumunta kayo dyan, okay? Hindi na kami gagawin ito. Pero alam nyo, napuntahan ko na yun before, like literally. Kaya lang ngayon super, wala na, masyado na talagang mainit, tapos ang sakit na ng paa ko. Yun nyo guys, oh, pulang-pula na yung paa ko, yung gilid ng mga paa ko, nalalapnos na. Super init talaga. Ayan. Pwede kayo magpunta dito sa Dini Beach na to ha. Sikat yan if ever. So ngayon hahanapin ko na ang aming tricycle driver at pupunta na tayo sa ating lunch place. Okay guys, so tapos na ang ating land tour. Napuntahan na natin lahat ng mga nasa listahan natin. At guys, ngayon if ever kung gusto niyo din mag-land tour, yung contact number ng ating trike driver is ilalagay ko dito sa ibaba at sa screen para if ever kung gusto niyo is kontakin niyo. Yun nga lang guys, alam niyo, yung sa Diniwid Beach, pwede niyo pa i-explore yun. Kaya nga lang, napakasakit talaga ng paa namin, naglalapnos na at kung ano-ano pa man yan dahil ngayon po ay day 5 na namin dito sa Boracay. At if ever again, panoorin nyo na lang ang mga susunod kong Boracay vlogs pa, kung meron akong mga ilalabas pa at yung mga previous vlogs ko about sa Boracay. So ito yung series, ayan. At ayan, so panoorin nyo na lang. At yun, maraming salamat sa panonood ng aking Boracay vlogs. Abangan nyo pa ang mga susunod kong videos dito sa YouTube, okay? So yun lang, thanks!